Hello everyone, so today we are going to discuss about the topic of Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, Republic Act of 9165. So before we start, I am going to introduce ourselves. I am Mergis Benavicente together with Miss Flexi Ann Jade Peñaredonda, Miss Shalea Camille Tampis, Miss Julianne Sumugaysay, and Miss Alexa Rosema, and lastly, with Mr. Matthew Shalsa. Magandang araw sa lahat. The topic that we will discuss today is all about the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, Republic Act 9165. RA 9165 Representation by PDEA. Ang Pilipinas Drug Enforcement Agency, the PDEA o Ahensya ng Pilipinas sa pagpapatupad ng batas laban sa bawal na gamot, ang pangunahing ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng batas kontra droga. Tungkulin nitong pigilan, imbestigahan at sugpuin ang pagkalat ng anumang mapanganib na droga at mga kemikal na ginagamit sa paggawa nito sa ating bansa. Ang pangunahing gawain ng PDEA ay ipatupad ang mga nakasaad sa Republic Act No. 9165 na mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002. Ang PDEA ang nagsisilbing tagapagpatupad or the implementing arm ng Dangerous Drugs Board, the DDV. Ang DDV naman ang siyang gumagawa ng mga polisiya or the strategy para sa pag-iwas at pagkontrol ng problem ng droga sa ating bansa. Ang parehong ahensya, ang PDEA at DDV ay nasa ilalim ng pamamahala ng Opisina ng Pangulo ng Pilipinas. History. Ang dating batas tungkol sa droga sa Pilipinas ay ang Republic Act No. 6425. Dangerous Drugs Act of 1972. Ito ang ginamit sa loob ng 13 years. Pero sa kabila nito, lumala ang problema sa droga dahil sa number 1, malaking kita sa ilegal na droga. For example, walang buwis o patakaran, no taxes or regulation. Dahil sa ilegal nga itong negosyo, hindi sila nagbabayad ng buwis. Hindi tulad sa mga legal na negosyo, for example, sari-sari store or pabrika, sila ay nagbabayad ng mga buwis. Ang nagiging resulta nito, ang lahat ng kanilang mga kinikita ay napupunta sa kanila ng buo. Number 2, magaan lang ang parusa sa mga nahuhuli noon. Number 3, may mga pulis pa na sangkot at nangongolekta ng pera mula sa droga. Kaya para maging mahigpit, nilagdaan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong Hunyo 7, 2002 ang Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang RA 9165 ay nagpapatupad ng mas malinaw na plano para labanan ng droga sa bansa. Nagpapatanaw ng mas mabigat na parusa sa mga lalabag sa batas. Creation of Task Forces. Nang ipatupad ang bagong batas sa droga, ang RA 9165 binuwag ang mga lumang ahensya o grupong lumalaban sa droga para maging isa at mas malakas ang puwersa. Kabilang sa mga inalis ay National Drug Law Enforcement and Prevention Coordinating Center, ang Narcotics Group PNP-NG ng Pambansang Pulisya, PNP, ang Narcotics Division NBI-NB ng National Bureau of Investigation NBI, ang grupo ng droga sa Bureau of Customs BOC-CNIU. Ang lahat ng trabaho nila ay inilapat sa bagong ahensya, ang Philippine Drug Enforcement Agency, the PDA. Pagbuo ng mga task forces. Kahit binuwag ang mga dating grupo, kailangan pa rin ng PDEA ng tulong mula sa iba pang ahensya.
Kaya naman sa ilalim ng Executive Order No. 206 noong May 15, 2003, inutusan ang mga ahensya na lumikha ng mga espesyal na grupo para suportahan ng PDEA. Ito ang mga task force na binuo para tumulong sa laban kontra droga. PNP, AIDs, SOTF, ang espesyal na grupo ng pulis na tumutulong sa operasyon laban sa ilegal na droga. NBI, AIDTF, ang espesyal na grupo ng NBI na tumutulong sa investigasyon at paghuli. Custom Task Group, PORS, ang grupo ng Bureau of Customs na nagbabantay at sumasabat sa mga droga na pumapasok sa bansa. Sa madaling salita nito, pinalitan ang mga lumang ahensya ng PDEA at ang mga dating ahensya naman ay nagbigay ng mga task force para maging katuwang ng PDEA sa laban kontra droga. Organization, ang pinuno ng PDEA. Ang PDEA or the Philippine Drug Enforcement Agency ay pinamumunuan ng isang Director General, DG. Ang ranggo niya ay kasing taas ng isang Undersecretary o pangalawang kalihim. Siya ang pangunahing may pananagutan sa pangkalahatang pamamahala at pag-asikaso ng buong ahensya. Ang mga tumulong sa pinuno. Ang Director General ay tinutulungan ng dalawang Deputy Director General, DDG, na may ranggong Assistant Secretary. Sila ang pangalawang pinuno ng ahensya. DDG for Administration, DDGA. Siya ang nangangalaga sa mga bagay-bagay sa opisina, tao at pondo ang pamamahala. DDG for Operation or the DDGO. Siya ang nangangasiwa sa mga raid, entrapment at mga aktual na laban kontra droga or the operation. Iba pang sangay ng opisina. Bukod sa mga deputy, may iba pa mga grupo ng direktang sumusuporta sa Director General tulad ng PIO, Public Information Office. Sila ang tagapagsalita at nagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko. ITSMO or the Information Technology, sila ang namamahala sa mga computer at sistema ng teknolohiya ng ahensya. CAMU or the Chemical Audit, sila nag-check ng mga nagbabantay sa mga kemikal para hindi magamit sa paggawa ng ilegal na droga. Pagbabago sa sistema. Ang Director General din ang may kapangyarihang magrekomenda ng pagbabago sa organization setup or the system ng pagpapatakbo ng PDEA, pero kailangan muna itong aprobahan ng DDB or the Dangerous Drugs Board. Sa madaling salita nito, ang PDEA ay may isang boss, dalawang pangulong boss, DDG, at iba pang espesyal na opisina na tumutulong para maging epektibo ang laban kontra droga. Leadership. Ang command group ang pinakamataas na grupo ng mga opisyal na namamahala sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA. Sila nagpaplano at nagpapatupad ng mga hakbang laban sa illegal na droga. Ang grupo ay binubuo ng mga sumusunod. Office of the Director General. Ito ang tagapan ng pinakapuno ng ahensya. Chief of Staff, siya ang tumutulong sa Director General sa pang-araw-araw na gawain. Office of the Deputy Director General for Administration, ang tanggapan ng pangalawang pinuno na nakatutok sa pamamahala ng mga tao, pondo at opisina. The Administration. Office of the Deputy Director General for Operation, ang tanggapan ng pangalawang pinuno na nakatutok sa actual na mga operation or the paghuli and investigation. Mga kasalukuyan opisyal. Director General, Undersecretary PDEA, PM Gen Moro M. Lazo, siya ang pangunahing pinuno ng buong ahensya. Deputy Director General for Administration, DDGA, Asik Israel Efrain T. Dexon.
Siya ang pangalawang pinuno ng namamahala sa mga administrative na gawain. Deputy Director General for Operation, the DDGO. Asik Renato A. Cumban, siya ang pangalawang pinuno na nangunguna sa mga operasyon at anti-drug mission. Chief of Staff, PDEA, Direk Arnold C. Carion, Director. Siya ang tagapag-ugnay at katulong ng Director General sa pagpapatakbo ng ahensya. Sa madaling salita, sila ang mga top bosses na responsible sa lahat ng aksyon at desisyon ng PDEA sa buong bansa. Director Generals. Ang Director General, the DG ng PDEA, ang pinakamataas sa pinuno ng ahensya. Siya ay ina-appoint direkta ng Presidente ng Pilipinas. Ang ranggo niya ay kasing taas ng isang undersecretary. Bukod sa pagiging pinuno, gagawin din niya ang iba pang trabaho ng naiatas sa kanya na President. Ang mga kailangan or the qualification nito. Kailangan ng Director General ay may sapat na kaalaman, pagsasanay at karanasan tungkol sa ilegal na droga. Bukod pa rito, dapat may kaalaman din siya sa alinman sa mga sumusunod na larangan: law enforcement, law, medicine, criminology or pag-aaral tungkol sa krimen, psychology, social work. Sa madaling salita nito, ang pinuno ng PDEA ay pinipili ng presidente at kailangan eksperto at may sapat na karanasan sa paglaban sa droga at sa mga kaugnay ng larangan. This tablet lists all PDEA Directors General, their dates of service and under which administration they serve. Director General Yusek Anselmo S. Avenido Jr. or the PDDG. Ang term niya naman ng July 2002 to April 2006. Administration Arroyo Yusek Dionisio R. Santiago or Regent. April 2006 to January 2011. Administration Arroyo Aquino III. Yusek Jose S. Gutierrez or the Junior Representative PS SUPT January 2011 to October 2012. Aquino III. Yusek Arturo G. Cactag Jr. Red PDDG October 2012 to June 26. Aquino III. Yusek Isidro S. Lafinia PhD CSEE Red PDDG July 2016 to August 2017. Duterte Aaron N. Aquino Red PS SUPT September 2017 to May 2012. Duterte Wilkins M. Villanueva MPA CESE May 2022 to October 2022. Duterte Marcos Jr. Moro Virgilio M. Lazo Rep PMGEN October 2022 until present. Marcos Jr. Creation of Philippine Drug Enforcement Agency. PDEA leads in anti-drugs campaign of the government, especially in the implementation of RA 9165, elimination of illegal drug supplies, ending the demand of illegal drugs, prevention, control of drug-related crimes, making of Filipinos community drug. Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito ay tungkol sa mga unlawful acts or illegal na gawain na may kinalaman sa dangerous drugs at may kaukulang penalties.
Ang layunin po ng batas na ito ay protektahan ang kabataan at ang kalusugan ng lahat ng mamamayan laban sa masamang epekto ng droga. Section 2, Declaration of Policy. Ayon po sa batas, tungkulin ng Estado na pangalagaan ng kalusugan at kapakanan ng kanyang mamamayan, lalo na po ang kabataan, laban sa masamang epekto ng dangerous drugs. Dahil po ang droga ay nakakasira hindi lamang po sa katawan, kundi pati na rin sa pag-iisip. Kaya napakahigpit po ng batas laban dito. Section 5, Sale, Trading and Distribution. Sa section po na ito, nakasaad dito ang pagbebenta, pakikipag-trade, pamimigay o pagdala ng dangerous drugs. Ang penalty po dito ay life imprisonment hanggang death penalty at magmumulta mula 500,000 hanggang 10 million. Next naman po ay section 11, Possession of Dangerous Drugs. Sa Section 11 naman po, ito po ay tungkol sa paghawak o possession ng mga illegal na droga tulad ng shabu, marijuana, cocaine, heroin, ecstasy, at LSD. Iba-iba po ang penalty depende sa dami ng droga. Kung mahuli ka na may 10 grams pataas ng shabu o 500 grams pataas ng marijuana, ang penalty ay life imprisonment hanggang death penalty, plus magmumulta hanggang 10 million pesos. Kung 10 grams to less than 50 grams ng shabu, penalty ay life imprisonment at fine na 400,000 hanggang 500,000. Kung 5 to 10 grams naman po ng shabu o 300 to 500 grams ng marijuana, penalty 20 years and 1 day to life imprisonment at fine na 400,000 hanggang 500,000. Kung less than 5 grams ng shabu o less than 300 grams ng marijuana, ang penalty naman po ay 12 years and 1 day to 20 years at fine na 300,000 hanggang 400,000. Section 12 naman po, possession of equipment, instrument, apparatus, and other paraphernalia for dangerous drugs. Ito po ay tungkol sa possession ng equipment, instrument, apparatus, at iba pang paraphernalia na ginagamit para sa dangerous drugs. Halimbawa po nito ay syringe, burner, foil, o kahit anong gamit na intended for using or preparing illegal drugs. Ang penalty po dito ay pagkakakulong ng 6 months and 1 day hanggang 4 years at may multa na 10,000 hanggang 50,000. Ibig sabihin po kahit wala kang dalang droga, pero kung nahuli ka na may gamit na pang droga, may kaso ka pa rin at may kaukulang parusa. Mahalaga po ito kasi pinipigilan po ng batas ang kahit anong step na may kinalaman sa paggamit ng illegal na droga. Sunod naman po ay Section 15, Use of Dangerous Drugs. Dito po nakatuon ito sa mga drug users. Kapag first offense, ang penalty po ay rehabilitation ng 6 to 18 months. Pero ang second offense na po, ang penalty ay 6 years and 1 day to 12 years na pagkakakulong at fine na 50,000 hanggang 200,000. Ibig sabihin po, binibigyan pa ng chance ang first time offenders na magbago, pero kapag naulit pa po, mas mabigat na ang parusa. Lastly po is Section 16. Cultivation or culture of plants classified as dangerous drugs. Dito po, tungkol ito sa pagtatanim o cultivation ng mga halaman na classified as dangerous drugs, tulad ng marijuana. Ang penalty po dito ay life imprisonment hanggang death penalty at fine na 500,000 hanggang 10 million pesos. Mabigat po ang parusang ito dahil dito po nagsisimula ang produksyon ng droga. Sa kabuuan po, napakahigpit ng RA 9165 pagdating sa unlawful acts related sa droga. Mabigat po ang mga parusa para sa mga nagbibenta, nagpo-possession ng malaking quantity at nagtatanim ng droga.
Pero mayroon din pong rehabilitation para sa first-time users. Kasi ang goal po ng batas na ito ay hindi lamang magparusa, kundi po protektahan at iligtas ang buhay lalo na sa mga kabataan mula sa masamang epekto ng droga. Article 4. Participation of the family, students, teachers, and school authorities in the enforcement of the Act. Ang Article 4 ay naglalahad ng kolektibong responsibilidad ng buong komunidad ng paaralan, ang pamilya bilang pangunahing gabay, ang mga mag-aaral bilang tagasunod at modelo, ang mga guro bilang pangunahing tagapagpatupad sa silid-aralan, at mga opisyal ng paaralan bilang tagapangasiwa at tagapagbalangkas ng patakaran, upang tiyaking ang bawat isa ay aktibong lumahok, nagtutulungan at nagkakaisa sa pagpapatupad at pangangalaga ng layunin ng batas. Section 41. Involvement of the family. The family, being the basic unit of the Filipino society, shall be primarily responsible for the education and awareness of the members of the family. Ang Section 41 ay malinaw na nagtatakda na ang pamilya bilang pangunahing unit ng lipunang Pilipino ang siyang may pangunahing pananagutan na magbigay ng edukasyon at itaas ang kamalayan ng lahat ng miyembro nito, na nangangahulugang sila ang unang institusyon na dapat kumilos upang ituro ang mga halaga at kaalaman na may kaugnayan sa batas. Section 42. Student Councils and Campus Organizations. All elementary, secondary, and tertiary school student councils and campus organizations shall include in their activities a program for the prevention and deterrence in the use of dangerous drugs. Ang Section 42 ay nag-uutos sa lahat ng student council at iba pang campus organizations sa elementary, secondary, at tertiary na dapat isama sa kanilang mga gawain ng isang programa na nakatuon sa pag-iwas at pagpigil sa paggamit ng mapanganib na droga or dangerous drugs, na nagpapakita na ang mga grupo na mag-aaral mismo ay may aktibong papel sa paglaban sa droga sa loob ng paaralan. Section 43. School Curricula. Instructions on drug abuse, prevention, and control shall be integrated in the elementary, secondary, and tertiary of all public and private schools. Ang Section 43 naman ay nag-uutos na ang mga pagtuturo tungkol sa pag-iwas at pagkontrol sa pag-abuso sa droga ay dapat isama o mga aralin sa lahat ng publiko at pribadong paaralan mula elementarya, sekundarya hanggang tertiary na ginagawang sapilitan at bahagi ng pag-aaral ang kaalaman laban sa mga droga sa lahat ng antas ng edukasyon. 44. Head supervisors and teachers of schools. All school heads, supervisors, and teachers shall deem person in authority and as such are hereby empowered to apprehend, arrest, or cause the apprehension or arrest of any person who shall violate any of the said provisions. Ang Section 44 naman ay nagbibigay kapangyarihan sa lahat ng heads, supervisors at teachers ng mga paaralan upang ituring silang persons in authority. At dahil dito, binibigyan sila ng karapatang humili, arestuhin o magpa-aresto ng sinumang tao na mahuhuling lumabag sa anumang probisyon ng mga batas na ito. So, why do teens try drugs? So based na nga po dito sa nakikita natin, it's to feel older, to feel different, to feel cool, all about media, all about the influence of family and friends, to relieve stress, relax, or boredom, emotional and physical trauma, celebration, peer pressure, and more. So today we are going to tackle about all the reason and all the risks of why do teens try drugs. So here are our risk factors. Friends who use drugs. Well, dito naman kung makikita nyo, it's all about the influence of our friends who uses drugs. So I'll give you an example. Syempre, mostly kasi sa atin is mahahawa talaga tayo kung yung environment natin is not good or not healthy. So our next is all about the
absence of healthy recreational or leisure interests. The second one is early antisocial behavior, for example, aggression, hyperactivity, and distance. Parental drug use, academic failure, little commitment to school, favorable attitude towards drugs, parental exposure to alcohol, family management problems such as poorly defined rules, lack of monitoring, excessive discipline, negative communication patterns, and poor anger management. So kung makikita nyo naman at based naman sa pagkakaintindi nyo, ito lang ay isa sa mga example sa dinami-dami ng mga example na risk factors kung bakit ang ating mga kabataan ay gumagamit ng drugs. So in summary, gumagamit ang kabataan natin ng drugs because of our pressure, environment, and also sa ating mga na-adapt. So there are types of drugs ito yung mga types of drug na nakaka-addict talaga, na may mga sanhi sa atin na naidudulot sa katawan natin na masama at pero ding mabuti. And for example, dito ay caffeine, alcohol, and LSD. So what do they do? If it's about stimulants, so in this term, it speed up the brain and central nervous system. While on the other hand, if it's about depressants, so it slow down the brain and our central nervous system. While lastly, is all about hallucinogens. So, ano nga bang nagagawa nito? Ito yung mga drugs na nakakapag-alter ng user state of consciousness. At ang mga example dito ay ang mga LSD, ecstasy, magic mushroom, and more. And so, ayun na nga we're going to tackle. Since ang mga nabanggit ko ay 3 example na types of drugs. So, ang first natin na itatakal is all about alcohol. So first, what is alcohol? Alcohol is a central nervous system depressant. Alcohol gas directly from your digestive system into your bloodstream, and within minutes, it spread to the entire body. The brain gets the highest concentration because it gets more blood than any other parts of the body. So, siguro familiar naman tayo sa alcohol na kung maritigman natin to. Kasi kung aminin nyo man or hindi, nakakita na kayo nito, nakatikim, or at least nakikita nyo to sa tatay nyo or sa mga elders nyo na iniinom nila. So, kung ikaw man naiinom ng alcohol, kung hindi naman gaano kunwari patikim-tikim lang, hindi masama yun. And ito yung mga possible na maging result if ever man na low doses lang ang alcohol na iyong tinanggap ng iyong body. So, based naman dito sa ating nakikita, nandito na yung example natin. So, one is, may relaxing effect siya, and it reduces tensions, it lower inhibitions, impaired concentrations, slower reflexes, impaired reaction time, and lastly, it reduces coordination. So, secondly, based naman dito sa ating visual, kung katamtaman lang naman ang na-absorb ng iyong body, it only slurred down speech, drowsiness. Makakaramdam ka ng unting pagkahilo, pagkalasing, and such. Like, for example, makakaramdam ka din ng mga emotion, mga altered emotion, parang dito na yung bibigay ka na. So, yes, and ang lastly is kung ikaw ay mapapasobra ng inom sa alcohol. Ito naman ang mga masamang dulot kung ikaw ay mapapasobra. For example, is yung pagsusuka mo. Kung ikaw ay mapapasobra sa pag-inom, syempre, hindi nakakayanin ng katawan mo. To the point na halos lahat ng kinain mo ay isusuka mo. And pangalawa is breathing difficulties. So, mostly naman sa atin kapag kinwari may kapansanan ka or may nararamdaman ka or masakit ka, kapag ikaw ay nasobrahan, maaari kang maramdam ng mga paghirap sa paghinga.
So, ang pangatlo is unconsciousness. So, dito naman na natin mararanasan yung halos matumba-tumba na tayo, halos wala na tayong maramdaman, na tila ba para ka na lang natutulog. At kung sobrang-sobra naman, it can also lead to coma, and worse is death. So, kailangan talaga natin mag-control sa ating sarili para hindi tayo humantong sa ganito. So, proceed tayo sa next slides. So, ano nga ba ang mga effects sa body natin kapag tayo ay nagtitake ng alcohol? So, kung makikita nyo naman, ang pinaka-apektado sa atin ay ang ating central nervous system. So, ang mga effects natin sa body, ito katulad ng altered speech, hazy thinking, slowed reaction time, dulled hearing, impaired vision, weakened muscles, and foggy memory. So, makikita din naman natin dito sa right side natin, isang illustration na nagpapakita kung anong itsura ng ating brain kung sakali mang ganito katulad ng A. Ito ang normal na brain ng isang elderly person. Walang number B is brain ng person with Alzheimer disease. So, alam na naman natin kung ano ang Alzheimer disease. Ang Alzheimer disease ay isang tao na madalas na nakakalimot. So, pangatlo is itong C, the brain of a person with alcoholism. So, ito ang nangyayari sa brain natin kung tayo ay napapasobra sa pagtitake ng alcohol. So, ito pa ang isang naapektuhan sa body natin, which is ang liver. Ang liver natin ay napaka-importante sa atin. Ngunit, ang liver din ang pinaka-importanteng organs natin na natatamaan at nadadamay kapag tayo ay umiinom ng alcohol. So, ang effects ng alcohol sa ating liver ay nagkakaroon tayo ng fatty liver disease. So, ano nga ba ang fatty liver disease? It is the earliest state of alcohol-related liver disease. It is the build-up of extra fat in liver cells. Almost all heavy drinkers have fatty liver disease. However, if they stop drinking, fatty liver disease will usually go away. So, kung makikita din natin dito at base sa explanation, nagkakaroon tayo ng fatty liver disease sa ating liver kung tayo ay isang heavy drinker, kung nawawalan tayo ng disiplina sa ating sarili at patuloy tayong umiinom ng mga alcohol or mga tinatawag nating alak. So, paano nga ba natin malalaman kung ano mga symptoms kung meron ka ng fatty liver disease? Ang mga symptoms natin ay nag-i-include ng fatigue, weakness, and weight loss. And isa pa to sa example kung ano yung mga naging effects sa liver natin, which is the alcoholic or nagkakaroon tayo ng hepatitis. So, ano ang alcoholic hepatitis? It causes the liver to swell and become damaged. Up to 35% of heavy drinkers develop alcoholic hepatitis. Alcoholic hepatitis can be mild or severe. If it is mild, liver damage may be reversed. So, ang alcoholic hepatitis ay ang atayin natin na halos namamaga at halos sirang-sira na. So, based din dito kung mild lang naman ang nakos, ang liver damage may be reversed, which is kaya pa siyang magamot. While if it is severe, it may occur suddenly and quickly lead to serious complication, including liver failure, and worse is death. So, grabe no, nakakatakot no. So, kapag masyado ng severe yung nagiging case natin or nagiging effect ng damage sa ating liver, pwede siyang mag-result sa pagka-failure ng ating liver or worse, kamatayan. So, ang mga symptoms nito ay nag-include ng loss of appetite, nausea, vomiting, abdominal pain, and fever and jaundice. So, ito ang ating pangatlong example kung ano ang naidudulot ng alcohol sa ating liver. This is what we called alcoholic cirrhosis. So, alcoholic cirrhosis is the scarring of the liver. Hard skin tissue replace soft and healthy tissue. So, it is the most serious type of alcohol-related liver disease.
Between 10 and 20% of heavy drinkers develop cirrhosis. Damage from cirrhosis cannot be reversed and can cause liver failure. Not drinking alcohol can help prevent further damage. So, kung makikita naman natin dito, ang cirrhosis ay parang ang ating atay ay parang naluluto na. So, ang damage na nagmula sa cirrhosis ay hindi na pwede pang magamot. But also, it can cause liver failure. So, tama naman, no? Ang hindi pag-inom ng alcohol ay pwede siyang ma-prevent sa ilalala ng ating pagkasira ng ating atay. So, here, kung makikita niyo, magpaproceed tayo sa mga iba pang apektado ng alcohol sa ating katawan. So, ang isa sa pinaka-apektadong organs natin sa katawan kapag tayo ay nagtitake ng alcohol ay ating kidney. So, ang kidney ay may ability or siya ang nagre-regulate sa tamang volume and composition of fluid na nagko-control or nag-electrolyte sa ating katawan. Isa pa dito ay ang ating puso. Ayan ang dapat nating pinakaiingatan. Dahil maraming pwedeng mangyari kapag ang puso natin ang naapektuhan. So, ang dalawang two risk factors kapag nagkaroon tayo ng heart disease ay pwede nitong mapalala ang high blood pressure or mapataas ang ating dugo. And ang pangalawa is ay pwede tayo magkaroon ng mas malalang diabetes. So, alcohol, ang nakakos nito ay hindi lang sa pag-damage ng iyong body, pero it can also damage your mental health or ang ating pag-iisip. Dahil pwede kang makapatay or makasakit ng ibang tao. Or kahit man lang kapag kinwari ikaw ay nagdadrive. Kapag kay nagdadrive at ikay nakainom ng alak kapag napasobra, ay para tayong wala sa katinuan. At dito na naglilid sa mga hindi magagandang kaakit-akit na bagay. Na for example ay makabangga ka ng tao. So, fun fact, ang estimated natin ay 32% of fatal car crashes involve an intoxicated driver or pedestrian. Drinking alcohol and driving simply do not go together. So, ang pagdadrive while tayo ay lasing ay isang krimen. Bakit nga ba? Kasi pwede itong mag-lead sa mga masasamang bagay like kinwari makabangga ka ng isang tao. Pwede siyang mag-lead sa mga masasamang pangyayari or worse, ikaw ay makapatay ng tao or ikaw ang mamatay. So, kinakailangan talaga natin na mag-ingat tayo at pag-ingatan natin ang tao sa ating paligid. So, ang next naman natin after ng alcohol is all about nicotine and tobacco. So, familiar kayo sa nicotine. Ito ang sigarilyo or cigarettes na ating nakikita lalo na sa ibang tao. Ang mga paninigarilyo ay halos parehas lang din sa alcohol. Ito ay parehang nakaka-addict. So, dito naman, explain natin kung ano nga ba ang tobacco. Ang tobacco ay isang plant grown for its leaf, which are smoked, chewed, and sniffed for a variety of effects. Tobacco contains a chemical called nicotine. Nicotine is an addictive substance. So, halos parehas lang naman ang cigarette sa tobacco dahil parehas itong naglalaman ng nicotine. Na ang nicotine ay naglalaman or ang nagiging effect nito ay halos same sa iba katulad ng mga alcohol or drugs na halos nakaka-addict din. So, ito ang mga medical consequences kapag gumamit ka ng nicotine and tobacco. So first, smoking causes disease and death, which is true dahil halos karamihan sa mga tao or halos sa ibang pamilya natin ay nagsisigarilyo. And not knowing na halos nakaka-apekto to sa ating body, nakakasira ng ating organs, and it's slowly destroying our health. So, ang mga possible na pwedeng maging effect sa ating katawan ay possible tayo na magkaroon ng early cardiovascular disease,
Pangalawa is magkakaroon tayo ng smaller lungs that don't function normally. Kumbaga, may hirapan tayong huminga dahil hindi na normal or tama ang pagpapump ng ating baga. Pangatlo is wheezing that can lead to a diagnosis of asthma. While ang lastly is a DNA damage that can cause cancer. So, based din naman dito at based sa aking kaalaman na aking ibabahagi sa inyo na halos sa mga naninigarilyo, ang mga nasa paligid niya ang halos nagkakaroon ng sakit or mas nagkakaroon ng diferensya sa ating katawan. So, bakit nga ba? Dahil ang mga nasa paligid natin kung tayo ay maninigarilyo ay sila ang mas nakakalanghap ng usok kesa sa mga naninigarilyo na tao. Na para mag-cause upang sila ay mas lalong maapektuhan or mas lalong magkasakit kesa sa naninigarilyo. And lastly, ito na lamang ang aking maibibigay na example sa paggamit ng nicotine and tobacco. So, itong mga example na given sa ating screen, sa inyong mga screen, sa inyong mga nakikita, ay isa lamang sa mga karamihan na nagiging cause sa sobrang paggamit ng nicotine. Makikita naman natin dito sa given example kung ano ang mga possible effect or possible changes na pwedeng mangyari sa ating body. It's so hard to quit. Tobacco users often get hooked in nicotine. The drug in cigarettes, cigars, and smokeless tobacco, snuff and chewing tobacco. Many teens and young adults plan to quit using tobacco after a few years but find out too late how powerful addictive nicotine can be, like heroin and cocaine. Nicotine acts on brain, creates feelings of pleasure or satisfaction. Young brains are still developing. That may be the one reason many teens feel dependent on tobacco after using it for only a short time. So, sabi po dito, bakit sobrang mahirap mag-quit sa paggamit ng tobacco or any mga nakaka-addict na gawain. Yun like nga, yung tobacco, cigarettes, or drug addiction. Kasi isa na nga po dun is, yun po, sa tobacco is, meron po siyang nilalaman ng nicotine. What is nicotine? Nicotine po is yung chemical na pwedeng maakit or pwedeng makapagpa-akit sa isip mo na gamitin mo tong bagay na to or para mautukan niya. And nakaka-addict yun. At kahit sabihin mong mahirap siya iwasan, is mahirapan ka talaga siyang iwasan kasi is a chemical na inaakit ka. Marijuana. Marijuana is a brown mix of dried flowers, stem, seeds, and leaves from the hemp plant Cannabis sativa. Which means, ang marijuana daw po is halaman siya or plants na nanggaling sa hemp plant ng cannabis or sativa. And the main active chemical is THC or tetrahydrocannabinol, which moves quickly through the bloodstream to the brain and other organs through the body. Meaning po, ang marijuana is nagko-contains po siya ng chemical na tinatawag na tetrahydrocannabinol or THC. At ito po ay mabilis na dumadaloy sa ating bloodstream patungo sa ating brain organs or sa ating body. And then, ito po yung mga tawag sa kanya or nickname. Kadalasan nyo po itong maririnig sa mga gumagamit nito or sa mga drug addict. Ito na po yung blunt, dope, ganja, grass, joint, bud, Mary, etc. Yan, marami po yan. Ito naman po yung mga short-term effect niya for memory and ability to learn. Kumbaga, sinasabi po dito na mahina na yung memory mo or yung ability mo para matuto. Kasi syempre yung tama niya sa isip mo is parang pinapabagal nito yung pagtakbo ng isip mo. And difficult in thinking and solving problem. Ito naman po yung parang nahihirapan ka, yun nga po, maghihirap ka na mag-isip, mahihirapan ka na kung paano mo susolusyonan yung mga problema mo. Yun po, poor muscle coordinate and judgment, short attention span. Ito naman pong short attention span is yung parang lutang ka pag kinakausap ka, hindi ka masyadong makausap or hindi mo nabibigyan ng parang late ka na mag-response, ganon. Dangerous driving behavior. Ito naman po yung parang nakaka-apekto rin po siya sa pagmamaneho mo. Syempre, pag gumagamit ka na ito is parang humahay ka, may tama siya, kaya nagkaka-apekto rin po siya sa pagda-driving mo. And altered sense of time and space.
And then, food cravings, yun, yung pag parang gusto mong kumain ng kung anong gusto mong kainin, yung mga ganun po. Tas next, poor memory, yun nga po, yung mahinang memorya, anxiety, and or feelings of paranoia. Yun po yung anxiety, yung parang nade-depress ka na, may problema na sa pag-iisip. Yun po yung mga iba't ibang pwedeng maramdaman in short or yung short-term effect. Dito naman po tayo sa long-term effect. Breathing problems. Ito naman po yung mga problema sa paghinga. Yung parang hinihingal ka or parang kinakapos ka ng hininga. Yun po yun. Tas immune system. Dito naman po sa immune system, the THC in marijuana can damage the cell and tissues in body that help protect against this disease. Yun po yung makakapekto rin po sa immune system natin. Dahil yung marijuana po ay nagko-contains or naglalaman siya ng THC, which means tetrahydrocannabinol. Yung chemical na yun is pwede siya makapek sa cell ng ating katawan upang yung mga cell na yun, yun yung mga nagpoprotekta sa katawan natin para malayo tayo sa mga sakit. And then yung chemical na yun, siya yung sumisira dun. Then, next naman po, memory, learning, and energy impaired. Kumbaga, nadadamage na yung mga memory mo, yung pag-iisip mo, yung energy mo. Kas birth defects in unborn children. Ito naman po yung sa mga kababaihan. Pag gumagamit sila ng marijuana is parang nagkakaproblema sa pagbubuntis, ganun po. Pag pinanganak lang yung bata, may problema, ganun po. And last po, may cause cancer with heavy use. Siyempre, pag matagal po natin siyang ginagamit or grabe po tayo gumamit sa kanya, syempre, grabe rin po yung idudulot niya sa atin and pwede po siyang magkakos ng cancer. And dito naman po tayo sa bottom line. Marijuana has the potential to cause problem in your daily life. Kumbaga, di lang po siya sa isip nyo. Kumbaga, makaka-epekto rin po siya sa ating daily life or sa pang-araw-araw natin na buhay. Or make a system problems worse. It limits your brain's effectiveness, slow down thinking, and impairs coordination and judgment. While you're young and still maturing, marijuana can have a long-lasting negative impact on development brain. Kumbaga, mas malakas po yung tama niya sa mga kabataan. Mas long-lasting siya and mas malaki yung impact niya sa brain. Bath salts is a synthetic stimulant typically in form of white or brown crystalline powder that contains one or more chemicals that are physically similar to amphetamines and MDMA or ecstasy, but whose effect on human brains are not fully known yet because the drug is new and some of contents unknown. Using bath salt is anyway highly dangerous. Kumbaga, ito pong bath salt is bago lang po siya na drug. And hindi pa rin po alam kung anong tunay na epekto nito sa ating utak. Pero ganun man po is sinasabi pa rin po ng mga eksperto na ito ay delikado pa rin po para sa ating katawan. And then ito rin po yung mga tawag sa kanya o yung mga nickname or AKA Blizzard, Blue Silk, Charge, Ivory Snow, Ivory Wave, Ocean Burst, Vanilla Sky. And then ito naman po yung risk, extreme agitation or pagkabalisa, and hallucination and delusion. Yung hallucination yung parang yung mga guni-guni mo, yung mga nag-iisip ka ng kung ano-ano. Pangatlo po, chest pain, yung pananakit ng dibdib. Pang-apat, suicidal thoughts, yung kumbaga nag-iisip ka na magpakamatay. Ganun po. High blood pressure, pagtaas ng dugo. Acute toxicity, hyperthermia, delirium, violent behavior, kumbaga yung mga kinikilos mo, foaming at the mouth, yung pagpamumula ng bibig or pagbubula ng bibig, extreme paranoia, Parkinson type, limb twitching, and severe insomnia or insomnia, yung pagiging hindi makatulog. Yan yung mga isa sa mga or ito yung mga risk na pwede mong makuha pag gumagamit ka ng droga na to. And then ito naman po yung bottom line. Since it contains atepanin like chemicals, bath salts
Bath salts are likely to carry the risk of stroke, heart attack, and sudden death. Kumbaga, pag gumagamit ka nito is pwede kang magka-stroke, heart attack, at pwedeng itong mawi sa pagkamatay. Meth or methamphetamine is a powerful addictive stimulant that is both long-lasting and toxic to the brain. So, ito daw pong chemical na to is long-lasting or toxic to the brain. Its chemistry is similar to speed, but meth has far more dangerous effect on the body's central nervous system. Kumbaga, naapektuhan din po nito yung ating nervous system. Meth has a high potential for abuse and may lead to severe psychological or physical dependence. Kumbaga, ito po yung mga pwedeng maapektuhan, yung mga pag-iisip natin or yung physical natin. And then, ito naman po yung tawag sa kanya or AKA or nickname. Ice, crank, chalk, crystal, fire, glass, go fast, speed, tina, or etc. Ito naman po yung mga short-term effects niya. Rapid or irregular heartbeat. Kumbaga, mabilis na pagtibok ng puso. Increase blood pressure o pagtaas ng blood pressure. Elevated body temperature. Pagtaas ng temperatura ng katawan, yan. Reduce motor skill o nababawasan yung yung pag nagmamaneho tayo, nawawala tayo sa focus. Impaired verbal skills o nadadamage din yung mga, kung para tayo may pag-usap, kumbaga, yung way natin sa pakipag-usap, yun, naapektuhan din yun. Hallucination, yan, yung nag-hallucinate ka na kung ano-anong iniisip mo. Convulsion and seizure, yan, yung panginginig, nagkukonvolusyon ka na, yan yung mga short-term effects niya. Panic and psychosis, yan, nagpapanik ka kung ano naisip mo. Sakit, yan, sakit sa isip nga. Death from a stroke, heart attack, or organ failure due to overheating, yan. Pwede rin siya yung kamatay dahil sa stroke, heart attack, or organ failure na dahil sa overheating. Ito naman po yung mga long-term effects niya. Extreme weight loss o mabilis na pagpayat. Siyempre, pag na-stress ka na, naapektuhan natin yung isip mo, kumbaga wala ka na naisip, nakakalimutan mo na kumain, kaya todo ang pagpayat mo. Dental problem o sangipin, andyan yung mga hindi na nakapag-toothbrush or naapektuhan talaga yung ngipin mo. Sores and scab on your skin, face o mga sugat na nakukuha mo or nakukuha ng skin mo. Anxiety and violence, yung anxiety po or na-anxiety ka na and yung violence mo. Paranoia, hallucination, and delusion. Yun nga, yung na-hallucinate ka na, delusion, yung kung ano-ano pumapasok sa isip mo. Next, sensation of insects crawling under the skin, yung pakiramdam mo may insekto na umaano sa balat mo, may gumagapang-gapang, ganun. Extreme tooth decay, yung mga sira sa ngipin, pagkabulok ng ngipin, yan. Isa yan. Next, depression, yung nade-depress ka na, kung anong naiisip mo, parang tulala ka na sa isang gilid, ganon. Damage to the brain, similar to Alzheimer's. Alzheimer's, yung pagiging makalimutan, yan. Damage to the brain din yan. And last, stroke and epilepsy. Yan. And then, ito naman po yung the bottom line. Meth is powerful, addictive, and damaging your body and brain. Kumbaga, sabi po dito is, yung meth is addictive at ang pinaka-damage nito is yung body mo and then yung brain mo. Ito po, dito po sa mga picture, dito natin makita yung mga side effect niya kapag gumagamit ka nito. Yan o, yung mga 6 months, 4 years after, nagkakaproblema sila sa balat, sa physical appearance nila. And then yung malala, ito yung 3 months later, ang bilis, di ba? Apekto agad. So, yan yung mga pwede mong matamain yung physical, hindi lang sa physical, pati sa mental, pag gumagamit ka ng mga ganitong klaseng hindi magandang gamot. Last, heroin. Heroin is a highly addictive drug. Overdose is a real and deadly risk. Heroin is a opiate, a class of drugs that are either naturally derived from a flower of the poppy plant or synthetic substitute. O sabi po dito, ang heroin is galing din po sa plant or poppy plant. In the case of heroin, is produced from morphine, a naturally occurring substance that come from seed pod or poppy plants. Yun nga po, galing po sa halaman. It carries a strong risk of addiction and physical dependence.
Heroin is abused by injecting, snorting, or smoking it. And all three can cause the same level of addiction as a serious health problem. Kumbaga ito daw po is pwede mo siya sa iba't ibang paraan. Injecting, snorting, or smoking. Next, it stimulates brain in natural reward. Kumbaga, ang tinatago nito is yung brain mo. And then, ito naman po yung mga sa kanya, tawag or AKA or nicknames. Smack, horse, sugar, chunk, scotch, etc. Ito naman po yung mga short-term effects niya. Suppress breathing or parang pag pinipigil niya yung paghinga mo or parang hirap ka maghinga, hirap ka makahinga. Nausea and vomiting. Ito naman po yung pagsusuka or pagduduwal, yan. Blood clots can form and travel to the lungs, liver, heart, or brain, which is instantly fatal. Ito naman po yung blood clots or namumuo yung dugo and pwede siya mag-travel sa inyong lungs, liver, heart, or brain, and ito po ay nakakamatay. And next, addiction and physically dependence in a short time. Kumbaga addiction or pagkakalulong. Kahit saglit mo lang siya ginamit, nalululong ka agad. Pwede ka rin malulong agad or ma-addict sa kanya. Ito naman po yung long-term effects. Infection of a heart lining and valves, liver disease, lung disease, hepatitis, and HIV/AIDS from needle use. Yan po yung from needle use. Pag yung mga karayom po or mga injection, kung sino-sino gumagamit, di ba? Yun, pwede po natin mahawa yung mga sakit or HIV. Pwede po natin maipasa yan gamit yung mga karayom na ginagamit natin. And dito naman po sa bottom line, it's a fast high but just as quickly it can take over your life and be fatal. Kumbaga, mabilis itong heroin daw po is mabilis siyang maka-effect sa isip or mabilis siyang tumama, mabilis siyang effective siya agad pero saglit lamang. It can take your life and be fatal. Kumbaga, pwede kang mabuyan agad ng buhay. Heroin as sa other opiate addiction are treatable, but the path to recovery requires commitment that can often last years or even decades. Ibig sabihin po dito, saglit mo lang siya ginamit, pero kailangan mo siyang, or bago siya maiwaksi o bago mo siya maiwasan is taon or decades bago ka maka-recovery sa paggamit nito. And yun lamang po. Prescription drugs. Ito yung mga drugs na prescribed by a legal doctor and hindi nabibili over the counter or kung sa anong mga tindahan. Ito ay may proper dosages and milligram. Types of drugs. Antidepressants. Usually yung mga sleeping pills. Slows down the brain function. Ito usually yung mga sedatives, hypnotics, and tranquilizers. Sedative are pain relievers, hypnotics are relaxers, and tranquilizers reduces anxiety. Opioids and morphine derivatives, sila yung mga painkiller. Stimulant, sila naman yung mga types of drug na nag-i-increase ng energy. Antidepressants, sila yung mga tranquilizers. Sila rin yung gumagamot ng mga mental health condition. Ano ang difference ng depressants and antidepressants? Antidepressants treat mental health condition, while depressants relieve. Anabolic steroids. Ito yung nag-i-enhance ng performance ng mga taong nag-gym or nag-i-improve ng kanilang physical appearance. Ito ay testosterone related. Binibuild ito ang tissue, mainly muscles. Pag na-take without medical advice, the person can suffer from a body dysmorphic disorder. These are some examples of personalities na namatay due to overuse of drugs. If taken ng someone na pregnant, there are possibilities na ganito ang mangyari sa fetus. Magkaroon ng miscarriage, premature birth, low birth weight, birth defects, and developmental problems. Here are some consequences of drug use in the society.
Ang paggamit ng droga ay nagdudulot ng maraming masamang epekto sa lipunan. Nasisira ang imahe ng isang bansa at naapektuhan ang kinabukasan ng kabataan. All in all, ang droga ay sumisira na hindi lamang sarili kundi pati buong lipunan. Drug abuse is preventable and drug addiction is treatable. Ang pag-abuso sa droga ay nagdudulot ng maraming problema tulad ng pagkasira ng katawan, pagkalulong o addiction, pagkawala ng trabaho, pagkasira ng pamilya at pagkakasangkot sa krimen. Maaari nating iwasan ang pag-abuso sa droga with proper education, strong support, and community awareness. At ang addiction naman ay maaaring magamot with counseling, medication, therapy, and proper community support. Ang drug addiction ay maaaring isang treatable disease sapagkat nahihirapan ng tao na kontrolin ang epekto ng droga sa kanyang sarili. Nasasanay ang utak sa epekto nito. Sa paggamit nito, maaaring sila ay makaramdam ng pansamantalang sarap o ginhawa. Isa sa pinakamahalagang tanong ay, is it worth the risk? Ang sagot, no, never. Ito ay magkakos ng serious health problems and can only fill you with regrets. Pinagpapalit na isang tao ang kanyang buhay para sa panandaliang saya.